direktahan na parang ang turing ay inutil, walang ginagawa, walang magawa ang ating mga law enforcement agency sa isabong dito sa ating bansa na talamak na talaba. Yan po ang lumalabas sa public hearing na ginawa sa Senado at ito, pakinggan niyo sinasabi ni Senador Rapi Tulfo. Inutin nyo sa CICC, kayo DICT, napakainutin nyo maging NBI. Ito ang mainit na pananaway ni Senator Rafi Tulfo sa mga ahensya ng gobyerno pagdating sa usapang online sabong. Ibinunyag kasi ni Tulfo ang isang tila live stream ng sabong na anyay kingpin ang may pakana nito sa kabila ng pagiging illegal ng online cockfighting sa Pilipinas. Sabi ng kanyang kapatid na si Senator Erwin, talamak pa rin ang online sabong sa ilang bahagi ng Luzon at politiko pa raw ang nagpapatakbo nito. Tanong nila, saan daw napupunta ang intelligence funds ng mga ahensya kagaya ng PNP na nasa bilyones na umano? Paglilinaw ng PNP, mula pa July 2022, higit 7,100 platforms na raw ang napablock ng kanilang internet service providers sa 7,814 platforms na kanilang minomonitor. Nire-refer din daw nila sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga issue na ito. Puro raw kasi maliliit o gerila na online sabongero ang nahuhuli, hindi ang malalaking boss nito. Tinimbre na rin sa inyo, tinimbre sa PAGCOR, sa NBI, and yet wala kayong ginagawa for the past few months. Mr. Chair, Mr. Chair, Kasi sandali lang, kasi pag yung mga tupada, agad-agad nahuli nyo, kayo sa PNP, meron pa nga dyan, natutungay sa mga marites, nire-raid yung bahay, tapos hulihin nyo. Yung nagkaka-recross at sa TODA, ng mga tricycle driver, hinuhuli nyo, pero ito hindi nyo kayang hulihin. Mas malaki to. Nangako ang CICC na ite-take down nila ang site pero anila, hindi ito ang first time na ginawa nila ito. Gumagawa raw kasi ng panibagong website ang nasabing illegal online sabong platform. Hindi nag-atubiling pangalanan ni Tulfo ang mga umano'y kingpin ng online sabong sa mga bahagi ng Luzon. Sa Region 3 at 4A, isang Pineda raw ang kingpin dito. Samantalang sa Cordillera Administrative Region, isang may Bernos na apelido ang lumitaw. Bernos. Buti pa yung barbero ko, walang intel funds, alam. Kayo, ang lalaki ng intel funds yun, hindi alam. Kaya siguro hindi nyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Pero itong dalawa, even while we speak, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang live feed ng East Sabong. Itong kay Bernos at sa Pineda. Hindi nyo kayang hulihin dahil they're very powerful. Tama ba ako, PNP, o tama ako talaga? Hindi nyo kaya si Pineda. Hindi nyo kaya si Bernos. Dati nang may lumilitaw na pangalan na Pineda sa usaping sabong. Ayon sa mga report, dati nang pinangalanan ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang si Pineda bilang isa sa mga nasa likod ng small town lottery operators na kumokontrol umano sa mga operasyon nito sa humigit kumulang 11 probinsya. Hinamon ni Tulfo ang mga ahensya na gumalaw at huwag magpa-impluensya sa malalaking tao. Tuloy-tuloy naman ang law enforcement actions ng PNP pagdating sa illegal gambling. Higit 200 individual na raw ang naaresto habang nasa halos 128 million. Yan ang buhay na katotohanan sa ating bansa. Pag pinaniniwala ang maimpluwensya, hindi talaga nagigiba. Hindi talaga hinuhuli. Hindi talaga makontrol. Actually, hindi lang ngayon nangyayari ito. Dekada na. Panahon pa nung siguro 1987 pa na bumalik ang demokrasya sa Pilipinas. Mula 1987, ngayon ay 2026 na. So 39 years na. Isang taon na lang, 4 na dekada na. Ang mga illegal activities dito sa ating bansa, pag malalaking tao, baliwala. Nasaan yung batas at nasaan ang katarungan pagkaganyan. Kaya hindi natin matiis. Alam ni na magkapatid na Tulfo yung kalakaran yan. Dahil pareho silang broadcaster. Matagal sila sa media bago naging senador. Alam nila kung sino ang talagang operator ng mga sugal sa Pilipinas. Lalo na itong isabong. Alam itong isabong, international na business ito. Kahit mga OFW involved dyan sa pagtaya. Kahit nasa angkan lugar, basta merong internet connection,
pwede kang magsabong. At sa isabong, marami na naghirap na OFW. Apektado na yung remittance ng OFW sa kailang pamilya dahil napunta na sa sabong. Isabong online, napakarami po niyan. At bilyon-bilyong piso, bilyong dolyar ang umiikot. Pero itong ating mga law enforcement agency nagtuturuan. Hindi nila kaya, ayaw aminin. Police, NBI, DICT, at kung ano pang opisina ng may kaugnayan sa gambling. Wala talaga. Tama yung lingwahe ni Senador Tulfo. Inutil. Kasi garapalan ng nangyayari, wala ring nakulong at naipatigil. Pati yung website na itong online na ito, hindi talaga. Kaya pati yung kinatawa ng social media doon sa hearing, napagalitan ni Tulfo. Paulit-ulit daw, hindi. Kahit ang PAGCOR, wala ring magawa. So yan pa lang. Illegal activities na sabong o anumang sugal sa bansa hindi mapatigil ng pamahalaan. Kaya dalawasin ko talaga ang palakasan at saka pera-pera. Korupsyon ay nangingibabaw. Kasi pag may sabong, legal o illegal, yan po ay meron pa rin korupsyon. Akala nyo sa flood control na lang merong scam? Hindi. Kahit saan sa pagpapatupad ng batas, mayroong korupsyon. Ang problema yung mga sekretary, yung mga chairman, direktor, at kung ano-anong posisyon sa pamahalaan, walang magawa, walang ginagawa. Takot sila sa mga malalaking tao na nagpapatakbo ng sugal sa bansa. Yan ang matindi. Pero itong magkapatid na Tulfo, tumaya na. Pinangalanan pa nga. Paano yan? Actually, hindi na trabaho ng Pangulo ito eh. Trabaho na ito ng law enforcement agency na ipatupad yung batas. Pero talagang namimili ang batas dahil sa kanilang maling implementation. Pero ang batas dapat walang pinipili. Malaki o maliit na tao dapat managot pagka may pagkukulang at pagkakamali. Pero dito sa atin, ibang-iba talaga. Only in the Philippines. Pag malaking tao, kinatatakutan. Pag maraming pera, kinakampihan. Ang maliliit na sugal at maliliit na tao na na-involve sa pagkakamali, yun ang kayang-kaya nila na parusahan. Ewan ko kung kailan magbabago yan. Pero tama ito magkapatid na Tulfo. I-expose talaga ito.